Hello sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome po muli sa atin pong ikatatlongpong bahagi ng atin pong serye ng Lands of the Bible. Mga kapatid, welcome po kayong lahat sa oras pong ito at sumainyo ang pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Muli, tayo ay dadako sa panibagong lugar na ating pupuntahan ngayon at bibisitahin natin sa pamamagitan ng ating mga palatuntunan na ito ay ibabahagi natin sa lahat ang mga lugar na binanggit sa banal na kasulatan at sa ating pong pasimula tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Kami po ay iyong ingatan sa aming pong pakikinig at paglalahad ng mga salita tungkol sa lupain na binanggit sa iyong banal na aklat. Patnubayan na po kami sa aming pakikinig na ito at patnubayan mo yung lingkod na gagamitin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome muli. So tayo ay gagamit ng ating pong materials muli at tayo dadako sa atin pong bagong lugar na pupuntahan. So ang ating pong lugar na pupuntahan ngayon ay ito na, Ginosar po mga kapatid. Ito ang tinatawag na Genesaret nung panahon ng ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, bibigyan ko kayo ng idea kung saan itong lugar ng Genesaret o ng Ginosar sa panahon natin ngayon. So nakita ninyo sa bandang kaliwa, narito ang Genesaret, ang location niya, nasa west yan ng Sea of Galilee at nasa pagitan siya ng Capernaum at ng Magdala, no? Nasa south ang Magdala at ang Capernaum naman nasa northeast ng Gennesaret. So, titignan natin mamaya kung ano ang mga nangyari dito, kung anong ginawa ng ating Panginoong Kristo nung siya nabubuhay pa at binisita niya ang lugar na ito. Makikita ninyo sa bandang kanan na tayo nagpasalamat at binibigay natin ang credit sa exploringBiblelands.com. So sa kanila ang credit niyan, yung larawang yan ay pinagkalooban tayo na may bahagi ito sa lahat. So mga kapatid, tignan ninyo ang lugar sa bandang kanan. Ito ang Sea of Galilee. Ito ang Genesaret, no? Yan. Dito kami nagpunta noong 2018. Pinasyalan namin ang museum na kung saan nakita ang um, yung 2,000 years old na bangka na maaring yun ang design na sinakyan ng ating Panginoong Kristo. No? Hindi man yun ang actual na sinakyan ng ating Panginoong Kristo, ngunit yun ay nagpapakita na halos pareho ang mga bangkang ginamit 2,000 taon na nakakalipas. So ito ang tinatawag na Nop Ginosar o Nop Kibbutz Ginosar sa panahon natin ngayon. So isipin natin na dito naglakad, no, nangaral ang ating Panginoong Kristo sa lugar na ito na nakikita ninyo sa bandang kanan, no? Yan. So, maging sa panahon natin ngayon, nagkaroon tayo ng idea na ang Panginoon nung siya ay dumating dito sa lupa, nangaral siya, ito ang kanyang pinuntahang lugar dito sa Genesaret, na ngayon ay tinatawag na Ginosar. Ngayon, tutuloy tayo kung saan at kung paano nangyari ang mga biblical accounts na ito sa panahon ng ating Panginoong Kristo. So, bago tayo magsimula ay tayo ay sumandaling manalangin para tayo ay patnubayan ng Diyos. Panginoon, muli ay dadako na kami sa lugar na ito at kami yung buksan ng aming puso upang tanggapin namin ang iyong salita. Ang lahat na ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, narito na tayo. So ang Genesaret mga kapatid ay isang maliit na kapatagan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng dagat ng Galilea. Ang pangalan na ito ay dapat na pangunahing naugnay sa lugar na binabanggit sa dalawang sanggunian sa Bagong Tipan. Binanggit ni Apostol Mateo sa kanyang ebanghelyo at ni Marcos na pagkatapos pakainin ng Panginoon ang 15,000 mga tao ay tumawid siya pati ng kanyang mga disipulo sa dagat ng Galilea patungong Betsaida. So ang Betsaida ay nasa bandang kanan, no? Ang Genesaret naman ay nasa bandang ah, kaliwa, no? Nasa west. Yun namang Betsaida ay nasa east. So pagkatapos ay tumawid muli, no? At dumaong sa Genesaret. So ang nangyari ay ang Panginoon ay from west to east. Then
Matapos sila nang galing sa Bethsaida, tumawid naman sila, bumalik na naman uli sa west, no? Pabalik-balik lamang sila. Na tumutukoy ito sa dagat ng Galilea, no? Binanggit 'yan, maraming mga binanggit na mga pinagkunan. Ito nga galing sa First Maccabees sa Apocrypha ay binanggit ang dagat ng Galilea. At sa aklat ni Josephus na Antiquities of the Jews, no? Ilan 'yan? Chapter 18, no? Verse 2, no? Yan ang kanyang aklat. Meron ako niyan, makapal na aklat 'yan. So sa paggamit na ito, ang pangalan ng lawa ay nagmula sa pangalan ng kapatagan, no? Yung plain. Ang isang maliit na bayan sa lugar ay nagdala din ang pangalang Genesaret, no? Yan ang biblical name o New Testament name sa ating panahong Genosar, no? O Kibbutz Genosar. Ang ilang mga mapagkukunan ay nagbabasa ng Genesar ang pangalan naman. So, itong si E.G. Crayling na isang historian, na isang profesor o isang archaeologist o sabihin nating um, na mahilig sa ganitong klase ng area sa batayan ng Aram at si Josephus sa palagay na maikling anyo binanggit nila yung pangalang Genasar ay magiging napapanahon sa panahon ng bagong tipan sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Tinatawag ng mga Arabo ito ang maliit na kapatagan na El Guer, no? Yan ang kanilang pagbanggit. So ang paglalarawan sa lugar na ito ng Genesar o ng Genesaret, ito ay isang maliit na kapatagan na nasa hangganan sa kanlurang baybayin ng dagat ng Galilea sa pagitan ng Capernaum at ng Magdala. No? Ayon doon sa pinakita natin na larawan kanina, ang kapatagan ay halos sa 4 na metro, mahaba, tumatakbo sa hilaga at timog sa baybayin ng dagat at hanggang mga 2 milya ang lawak niya. So ang patag, ang lupain, walang bulubundukin, kundi patag yan, no? Kasi nung kami nagpunta diyan nung 2018, ay talagang hindi kami umakyat sa bundok. Talagang patag, no? Dinaanan ng aming bus. Wala kaming dinaanang pataas, parang yung dumadaan kayo sa Baguio, no? Papunta sa paakit sa Baguio. Walang ganun eh. Sa Jerusalem lang ganun, merong ganun. So, patag lang siya, no? Kalmado. Ito ay dahan-dahang tumataas mula sa antas ng dagat ng Galilea na 650 feet sa ibaba ng Mediterranean Sea. So ang mga burol ay tumataas ng gusto sa 3 panig at ang pangunahing daan mula Capernaum hanggang Tiberias ay dumadaan malapit sa baybayin ng dagat. So bago kami nagpunta rito sa sa Kibbutz Ginosar o itong sa Genesaret, ay dinaanan namin itong Tiberias, no? Pero hindi na kami huminto diyan sa Tiberias kasi hindi 'yon kasama sa aming itinerary, pero dinaanan namin ang Tiberias. Kasi nanggaling kami sa Mount of Olives, no? Then pagkagaling namin sa Mount of Olives, umakyat kami papunta ng Genesaret o ng Nop Ginosar. So, dinaanan namin yan, no? So, nakita ko yung sign ng Tiberias at nung kami ay papunta kami ng Mount Carmel, ay kinunan ko ng larawan yung mga sign ng Capernaum at saka ng Tiberias, no? Na papunta sa kanan at yun namang Mount Carmel ay papunta sa kaliwa, ano? So, yan ang mga sign na makikita doon. Nung panahon ng ating Panginoong Hesuscristo, ang kapatagang ito ay tinatawag na Hardin ng Galilee, no? Ibig sabihin maganda, no? Mahusay na inilarawan ni Josephus ang kagandahan at pagkamayabong na lupain sa kanyang aklat, no? Sa kanyang War of the Jews, chapter 3, uh, uh, chapter 3 sa kanyang subchapter ng 8, no? Ang lupa ay mayaman tulad ng sa Nile Delta ng Egypt. No, ibig sabihin talagang pinagkukunan ng tubig, mayamang tubig, no, sa Ghana, no. Itong Nile River nakita ko sa Cairo 'yan, no. Mahaba 'yan, no. Na hindi naman karumihan ng tubig, talagang ah, minimaintain nilang malinis ang tubig, pero ang tubig ay hindi mayroong halong kaitiman, ano? Ganun ang tubig niya eh. Pero malinis siya, walang gaanong basura, no? Diyan pinagkukunan ng kabuhayan ang mga Egyptian, no, nung panahon ng mga ninunong Israelita nang sila ay pumunta diyan ay talagang doon sila pumunta sa Nile Delta doon
sa norte ng Egypt, no, sa Land of Goshen. So ang klima ay mula sa mainit hanggang sa katamtaman, no? Halos kapareho ng klima sa Pilipinas, no? Maraming tubig para sa irigasyon ang nakukuha dito mula sa mga batis na umaagos mula sa nakapalibot na mga burol at mula sa ilang umaagos na bukal, no? Yan ang sinabi ng Diyos kay Moises na ang lupain na inyong papasukin at aariin ay punong-puno ng mga burol, ng mga bukal, mga springs, no? Maraming mga burol, mga bundok at maraming mga saganang mga pagkain na prutas, no? Gulay, no? Mga pomegranates, no? Mga igos. Marami yan eh. Nung ako'y nasa Jerusalem, sa sa Jaffa Gate ay meron nagtitinda doon sa loob ng Jaffa Gate ng pomegranate, no? So umorder ako ng dalawang malaking pomegranate at pinapisa ko. So, kinuha ko na lamang yung pinakakatas, no? Malaking baso yan, ganun kataas yung baso, no? So, puro siyang pomegranate na napisa at yun ang aking ininom, no? Napakasarap ng lasa ng mga prutas na ito na na-harvest dito sa Israel, no? Talagang biblical yan, yung mga prutas na yan. So, dahil ang klima ay maganda, katulad ng Pilipinas, maraming tubig ito. Um, na kaya sagana ang mga prutas, mga pananim, no? Kaya ang lupain ay nagbunga ng saganang ligaw na puno at mga bulaklak, no? Gayun din ang mahalagang pananim gaya ng ubas, no? Igos, olibo, walnut, mga palay, trigo, gulay, melon, no? Yan ang pagka-describe ni Josephus. Kaya talagang kapag kayo ay nagpunta diyan pagdating ng araw, kung wala nang digmaan, ay samantalahin natin ang pagkakataon. Kasi sa panahon natin ngayon, kung wala ng gera, ang mga sa Pilipinas ay walang visa. Pwede tayong pumunta diyan na walang visa. Pero kami mga Canadian na pupunta sa Israel ngayon na itong year na ito ng 2024, ito na ang pinakahuling taon na pwede pang pumunta sa Israel na walang visa. So, sa January 1st onwards, ay may visa na kami. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon, no? So, magbabayad kami ng 25 new Israeli shekels para kumuha ng visa. So, dati walang visa kami eh. Kaya, kumuha na ako ng visa para valid yan ng 2 years, no? Kaya every 2 years nagre-renew ng visa, So, yan, no, ganun talaga eh. Pero kung walang visa, maganda. Balik-balik ka diyan, walang visa. Kaya yan ang mga napakaganda kung malilibot ninyo ang lugar na yan. Pero sa panahon natin yan, imposible dahil may digmaan, no? So, binanggit ng mga rabay ang kapatagang ito ng Genesaret bilang ang halamanan ng Diyos or the Garden of Eden kung tawagin at isang paraiso. Ano yan ang pagkabanggit ng mga rabay. Tama nga ang sinabi ni Josephus na ito ay talagang mayaman, no? Kasi nakita ni Josephus ito nung mga panahon niya, no? At nung panahon ng ating Panginoon Kristo ay ito ay tinatawag o binansagang ang hardin ng Galilee, no? Kaya napakaganda. So tingnan natin ang susunod. Ang Ginosar o ang tinatawag na Genesaret sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay isang mahalagang lugar na binanggit sa Biblia dahil ito'y nagsagawa ang Panginoong Kristo ng napakaraming himala at nagsasagawa ng malaking bahagi ng kanyang ministeryo. Halos ang kanyang ministeryo ay dito niya inilagak dito sa Galilee, no? Yung una at ikalawa niyang taon ng kanyang ministeryo, dito niya inubos ang mga panahong yan. No, kaya naman ang buong Galilee ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang ministeryo ng ating Panginoong Yesus ay nagsagawa ng maraming himala dito sa Genesaret, kabilang ang paglalakad sa tubig. Kita ninyo, diyan pala yan na nangyari yan. No? Galing ang Panginoon sa Genesaret at sila'y nagpunta diyan sa gitna ng Sea of Galilee at sila inabutan ng bagyo. No? At doon ay naglakad ang Panginoon sa tubig. No, pagkapatahimik sa bagyo at paggawa ng mahimalang panguhuli ng mga isda, no?
Pagtawag sa kanyang mga alagad, dito sa Genesaret din pala nangyari yan. No? Tinawag ng Panginoon ang kanyang mga unang disipulo, sina Pedro, Santiago, Juan, no? Mga magkakapatid, si Santiago at saka si Juan, at saka si Pedro at saka si Andres. Sa panahon ng mahimalang paghuli ng mga isda. So ito yun naman yung pagsaway ng mga Pariseo dito rin sa Genesaret nangyari yan. Sinaway ni ang Panginoon Jesus ang mga Pariseo dito sa Genesaret dahil sa kanilang mga tradisyon ng mga tao. No? Yan, ang mga Pariseo, mas mahalaga sa kanila ang tradisyon kaysa sa sinasabi ng banal na kasulatan. No? Kasi yung mga Pariseo, lumitaw lang yan noong mga panahon ng 400 years between the Old and the New Testament. Nagsilitawan yan, yung mga Sadducee, mga Pharisee, mga Zealots, mga Essens, no? Yan, diyan nagsilitawan yung mga Herodians. Yan, diyan naglitawan yun 400 years before the birth of our Lord Jesus Christ. Kaya sila, hindi talaga sila yung mga purong mga taong naniniwala talaga sa batas ni Moises. Parang sila yung mga hindi puro yan, ano? Ang mga purong mga naniniwala sa batas ni Moises ay nangalat sa buong mundo. No? Kaya itong mga pariseo na to, sila yung mga yumakap. Pero ang ginawa nila, mas mahalaga ang tradisyon kaysa sa sinasabi ng kautusan. No? Doon sila eh. So ang Genesaret ay isang kanayunan sa hilagang kanlurang baybayin ng dagat ng Galilea. Ngunit wala na ang lungsod ng Genesaret sa panahon natin ngayon. Hindi na. Yung nakikitang Nop Ginosar o yung tinatawag na Kibbutz Ginosar ay hindi na yun ang original na Genesaret na nilakaran ng ating Panginoon Kristo, no? Kasi yung original na Genesaret wala na, no? Puro guho na lang yung mga nandoon. Kaya ang nangyari diyan, ang mga tao dito sa kibbutz Ginosar ay lumikha ng panibagong komunidad, no? At yun ay kanilang pinalago at ngayon ay pinupuntahan ng mga pilgrims, no? At ng mga turista, no? Pero yung original ay hindi na ito, no? Wala na yun. So ang kapatagan ng Genesaret ay tinatawag na ngayong El Guir na kilala bilang paraiso ng Galilea dahil sa kagandahan at pagkamayabong nito. Ang Genesaret ay isang rehiyon sa bagong tipan ng Biblia na mahalaga para sa mayamang lupa at espiritual na kalagahan nito. So ang Genesaret din ay matatagpuan sa Hilagang Israel, no, sa Hilagang Kanlurang Baybay ng Dagat ng Galilea na kilala rin bilang Lawan ng Tiberias dahil sa malapit siya, nasa south ng Genesaret ang Tiberias, no? Nasa south siya. So, ang lungsod ng Genesaret ay wala na sa ating panahon ngayon, ngunit ang kapatagan ng Genesaret ay tinatawag na ngayong El Guir. Yan ang tawag sa kanya ngayon ng mga Arabo. So, ang pangalang Genesaret ay nagmula sa salitang Hebrew na Kineret. Yan pala yun, ang ibig sabihin niyan. Kaya pala sa panahon ng Lumang Tipan, ang Sea of Galilee ay kilala sa tawag na Kinneret, no? Yan pala ang pangalan ng Sea of Galilee sa Lumang Tipan, no? Kinneret ang tawag. Na ang ibig sabihin na nangangulugang alpa o lira. No, yung instrumentong alpa o lira na parang tinutugtog yan no? So yan ang ano niyan. Kaya ganyan ang hugis no? Ang rehiyon ay original na tinatawag na Chineret, no? Yan. Ngunit ang pangalan na ito ay binago na maglaon ng panahon ng ating Panginoong Kristo. Ito ay naging Genesaret, no, ng panahon ng ating Panginoon. So ang Genesaret ay mahalaga sa Biblia dahil sa mga pangyayaring naganap doon, no? Sa panahon natin ngayon, hindi na Genesaret kung hindi Genesar o Ginosar, no? So kabilang si Jesus sa paggawa ng mga mahimalang pagkapagaling sa lugar na ito at pagsaway sa mga Pariseo, no? Dito niya sinaway ang mga Pariseo ito dahil pinagwikaan ng Panginoon tungkol sa kanilang mga tradisyon. Mas mahalaga pa ang tradisyon sa kanila kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Ama, no, ng Diyos. So ang kapatagan ng Genesaret ay kilala bilang paraiso ng Galilea dahil sa pagkamayabong at kagandahan nito. So narito ang mga ilang mga talata na binanggit ang pangalang Genesaret sa Matthew chapter 4, 14 verse 34 hanggang 15, chapter 15 verse 20. So sa Ebanghelyo ni Marcos 6, chapter 6 verse 53 hanggang chapter 7 hanggang verse 23. Tsaka Luke chapter 5 verse 1. So diyan yung makikita yung pangalang Genesaret. So dito, sa ating panahon ngayon, ang Genesaret ay tinatawag na Ginosar o Kibbutz Ginosar.
Ano ibig sabihin ng kibbutz? Mamaya titignan natin ito, papaliwanag natin dito, isang Israeli kibbutz sa dagat ng Galilea. So, ang Nov Ginaswar ay isang kibbutz. Pag sinabing kibbutz, siguro tataka tayo ano bang ibig sabihin ng kibbutz. Ito ay laganap sa sa bansang Israel ngayon, ano? Marami yan. Kahit saan ka pumunta sa lugar ng Israel, merong kibbutz. Ang salitang ito ay ang ibig sabihin niyan ay pagka kibbutz ay singular o isahan, kapag pagkamaramihan naman ay kibbutzim, ang ibig sabihin o pangmaramihan. Ay nangangahulugan na ito ng pagkapangkat o yung pagkabahabahagi niya. O halimbawa, isang pangkat dito, isang pangkat dito, isang pangkat dito, isang pagtitipon dito, ikalawang pagtitipon. Ibig sabihin, settlement o sabihin nating community. Isang community dito, isang community dito, ganoon. Kaya doon nila inestablish ang mga community sa amagitan ng kibbutz, no? So sa madaling salita, yaan ay sa wikang Hebreo na ang ibig sabihin ay pagpapangkat, no? O pagtitipon sa wikang Hebreo. Sa madaling salita, ito ay isang komunidad, no? Community yan. Kung saan ang mga tao ay kusang loob na naninirahan at nagtutulungan sa isang hindi mapagkukumpetensyang batayan, no? So, kaya ko nabanggit ito kasi nung kami ay natulog ng isang gabi dito sa dito sa lugar kung saan dinaanan ng Panginoon yung tinatawag niyang Jesus Trail, no? So, meron kaming tinuluyan dito sa Galilee na ang lugar ay dinaanan mismo ng Panginoon nung siya ay naglakad from Capernaum to Nazareth, no? So, binanggit doon sa hotel ng isang volunteer guide upang sabihin kung ano ang nangyari, kung ano ang naging development ng lugar na iyon na tinulugan namin, kung paano na-develop ang isang kibbutz. Ang isang kibbutz pala, ayon sa kanya na narinig ko, ay ang mga tao dito ay galing sa iba't ibang bansa, no? Pagkatapos ng ikalawang digmaan pandaigdig at sila ay bumalik dito sa Israel, nag-aliya sila or sabihin diyan ng aliya ay nag-migrate uli, bumalik sila sa kanilang bansa, nag-exodus, no? So, doon sila pumunta sa isang kibbutz at meron silang kanya-kanilang mga trabaho. Merong nagtatanim ng gulay, nagtatanim ng prutas, mga karpentero. Meron silang mga iba't ibang mga assignments. Ngayon, kapag nakapagbenta sila ng kanilang mga produkto, hindi nila pag-aari yun. Yung mapapagbentahan nila, ibibigay nila doon sa mamahala ng kibbutz. Tapos, kapag ka naipon na lahat yung mga revenue, yung mga kita, i-divide lahat sa mga taong nandoon sa kibbutz. Halimbawa, ang miyembro ng isang kibbutz ay 100 na katao. So, kung makakalikom sila ng mga kita, sabihin na nating 100,000 shekel o 100,000 shekel, sabihin natin ganun, i-divide nila yan doon sa mga taong nanirahan doon. Ganyan ang kibbutz. Walang lamangan, no? Walang hihigit sa kita, wala. Pare-pareho sila na makikinabang diyan. Kaya walang inggitan, no? Yan pala ang pamamalakad ng isang kibbutz. Magandang idea yan kasi walang magugutom, walang mapapabayaan, walang maneneglect, no? Walang yung bang sabihin mo na magho-hoard, walang walang magtatago, no? Kung hindi pantay-pantay, lahat magkakain, lahat magkakaroon ng share. So yan ang kagandahan pala ng kibbutz na ginawa ng Israel. Hanggang sa ngayon ay meron yan, no? So, ang unang kibbutzim ay inorgisa ng mga idealistikong kabataang sayonista noong simula ng ikadalawampung siglo, no, sa baybayin ng dagat ng Galilea. So, ang Ginusara ay tahanan ng Yigal Allon Museum, excuse me, na aming napuntahan noong 2018. Napasok namin itong Yigal Allon Museum na ito na naglalaman ng isang 2,000 taong gulang na bangkang pangisda na natuklasan sa putik ng Galilea
noong tagtuyot noong 1986 at inalis ito mula sa tubig para sa pagapanumbalik noong nahukay na bangka, no, noong panahon ng ating Panginoong Kristo. Ito ay tiyak na isang tunay na bangkang pangisda sa dagat ng Galilea mula pa noong panahon ng ating Panginoong Hesus. So ang ginusar, sa madaling salita, ang Genesaret at si Jesus, ano ang kahalagahan niyan sa ating panahon ngayon? Nagtipon ng isang pulutong ng mga nagnanais na pagalingin ni Jesus ang kanilang mga karamdaman dito sa lugar ng Ginosar o ng Genesaret. Hinayaan ng ating Panginoong Kristo ang mga taong naghihirap na hawakan ng laylayan ng kanyang balabal. No, kasi ang Panginoon gumagamit siya ng ano ng prayer shawl kung tawagin, o no, yung nilalagay na parang ano yan parang mahaba, no, na nilalagay sa balikats, no, hanggang doon sa laylayan. So, may mga fringes yan, no, may mga nakalawit diyan, no, yun ang kanyang sinusot bilang isang Hudyo, no. So, hinahayaan ng Panginoon yan na mga hawakan ng mga tao, no, ng kanyang balabal at nang sila ay gumagaling, no? Gumagaling sila hindi dahil doon sa paghawak nila doon sa damit ng Panginoon, kundi gumagaling sila dahil sa pananampalataya nila sa ating Panginoon Kristo, no? Ganyan ang sinabi ng Panginoon doon sa babaeng dinudugo. Sabi ng Panginoon, sinong mawak sa akin? Ang sabi niya. Sabi ng mga alagad, Panginoon, ang daming mga tao. Hindi namin alam kung sinong humawak sa iyo. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, merong lumabas na kapangyarihan sa akin. No? Ibig sabihin, gumaling yung babae dahil sa kanyang pananampalataya, naggagaling siya. No? Kaya siya gumaling. Hindi ibig sabihin na pag hinawakan mo yung damit ni Kristo ay gagaling ka. Hindi eh. Kundi gumaling itong babae dahil sa kanyang pananampalataya, nagagaling siya dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoon Kristo. Ito ang sa panahon natin naman ngayon, kabaliktaran, ay naniniwala sila na nakapagpapagaling yung damit. No, hindi yun eh. Hindi totoo yun. Ang nakapagpapagaling ay yung pananampalataya. Di ba anong sabi ng babae na inaagasan? Mahawakan lamang niya yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako, ang sabi ng babae. Ibig sabihin nun, hanggat di niya nahawakan yung damit ng Panginoon o laylayan ng kanyang damit o yung balabal niya o yung kanyang prayer shawl, halimbawa, ay yun ang kanyang pinaka-final goal. Kailangan mahawakan niya dahil kapag nahawakan niya, ay malulubos na ang kanyang pananampalataya, nagagaling siya. No? Kaya naramdaman ng Panginoon nung may lumabas na kapangyarihan sa kanya. O ibig sabihin nun, sinagot ng Panginoon yung kahilingan ng babae na mahawakan man lamang niya ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling siya. Di ba? So yan ang mga ginawa ng Panginoon na mga kakaiba dito sa Genesaret. Ano? So ito ay isang Israeli kibbutz, no, sa tabi ng Sea of Galilee. Ito ay talagang mismong tabian, ano? Ay matatagpuan ang Ginosar sa isang perpektong lugar na napapalibutan ng luntiang mga bukid. Totoo yan, napakaganda yan. Ang mga tanawin ng Galilea ay malawak, no? Ang Ginosar ay may mga sinaunang ugat na nagmula sa mga unang araw ng Sayonismo. Sa madaling salita, ang Sayonism ay isang kilusan upang muling likhain ang presensya ng mga Hudyo sa Israel. No? Yan ang ibig sabihin ng Zionism, no? Yung kanilang kilusan, no? Itong si Theodor Hertz ng siyang ama ng Zionism, no? Siya dahil sa kanya ay nanumbalik ang mga Hudyo sa buong daigdig at kanilang pasimulan ng kanilang bansa dito sa Israel noong panahon ng 1948. At si David Ben-Gurion ang kanilang unang presidente, no? At dahil nga kay Theodor Hertz ay muling nabuhay ang bansang Israel, no? Ang tawag sa kanila ay mga Zionist kung tawagin 'yan. So ang pangalan ay nagmula sa salitang Zion na ang ibig sabihin ay Jerusalem, no? Yan ang pangalan ng Jerusalem. Lumang pangalan ay Zion. Na isang terminong Hebreo na tumutukoy sa Jerusalem sa buong kasaysayan nito ay tinuturing ng mga Hudyo na sagrado ang ilang lugar sa Israel, gaya ng ginagawa ng mga Kristiyano at Muslim. Maaaring maranasan ng mga bisita sa Ginosar o sa Genesaret ang mayamang kasaysayan at kultura ng mga Hudyo ng Israel. So ang Ginosar ay isang mapayapang lugar sa tahimik na hilagang baybayin ng dagat ng Galilea at ibang-iba ito sa
abalang modernong panahong Israel ngayon. Tahimik diyan, no? Nung kami nagpunta diyan. Napakagandang, basta sinabing Galilee, magandang probinsya yan, napuntahan. Malayo sa syudad ng Tel Aviv, no? Malayong malayo sa Jerusalem, sa makabagong Jerusalem ngayon ay alive na rin ang Jerusalem. Paglabas mo sa old city ng Jerusalem ay ano na, modern na, no? Ay talagang halos pumapangalawa sa Tel Aviv, no? So dito sa Galilee ay napaka maganda, relaxing, no? Meron akong nakasamang isang European na na volunteer noong 2018 ay nakasabay ko sa bus, papunta raw siya ng Galilee, no? Sa Tiberias daw sa pupunta. Bus lang ang kanyang ginamit. Ako naman ay ay naglibot doon sa bus terminal. Tinignan ko ang hindi naman ako sumakay ng bus kasi wala pa akong experience noon eh. Tinignan ko lang kung paano sumakay ng mga destinasyon. May mga bus na papuntang Masada, papuntang Haifa, no? Papuntang Jerusalem. So yun ang mga lugar na pwede niyong sakyan papunta. Hindi mo yun na kailangan pang magmaneho kasi kung maaari kila kayo ng sasakyan ay mahal, no? So magandang magbus na lang. Kaya ganyan ang ginawa nung kasama kong European na lalaki na umalis siya ng Huwebes ng hapon ay bumalik na siya ng ng linggo na ng hapon na, no? So maganda no? Dahil nakaka nakaka-relax ka, nag-enjoy ka, no? At napakaganda ng paligid, no? Ganyan yan eh. So dito natin makikita na dito sa sa Genesaret o sa Ginosar ay malinaw na tubig ng dagat ang makikita ninyo. At dahan-dahang dumadampi sa malambot na dalampasigan ng Ginosar. Sariwa ang hangin, no? Yan ang naranasan ko sa gitna ng Sea of Galilee, no? Napakasarap ng samyo ng hangin na dumadapo sa iyong mga balat. Sa likod ng mga dalampasigan ay mayroong mga taniman ng mayroong saging na naluntian kumpleto na sila ngayon. Talagang marami yan, maraming mga pananim, no? Iba't ibang klase ng mga meron na silang mga tinatanim ng mga orange na, no? At sila'y nagtatanim na ng mga saging na, no? At maraming mga prutas na tinatanim na sila ngayon dahil ang lupa ng Galilea ay mayaman, no? At mayabong kaya tumutubo na ang mga iba't ibang mga halaman at mga prutas na sapagkat ang klima ay halos katulad ng Pilipinas kaya magandang taniman ng mga gulay at mga prutas, no? At mula sa Ginosar ay makikita natin ang natural na kagandahan ng reliyon ng Upper Galilee. Kahit na mukhang maliit ang Ginosar, ito ay isang ilang kilometro lamang ang layo mula sa mahalagang kasaysayan at relihiyosong mga lugar tulad ng Capernaum. Tabha, no? Dito yan ginawa ng Panginoon sa Tabha, yung pagkaparami ng mga pagkain, yung the miracle of multiplication, yung tinapay at saka isda sa Tabha yan eh. Yung Mount of Beatitudes, yung blessed are you, blessed are the peacemakers. Blessed are the poor in heart and yung marami yan eh. At dito rin sa Jordan River. So ang lokasyon ng Kibbutz Genosar sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakakaakit ng mga malalakbay, ng mga travelers, ng mga peregrino, ng mga pilgrims sa mahabang panahon, no? Sa loob ng maraming taon, ang mga tao rito ay mga nagsasaka ng lupa, nangingisda, at nakikipagkalakalan sa matabang Jordan Valley, no? So parehong Hudyo at Kristiyanong mga malalakbay ay dumating sa lugar na ito na mahalaga sa Biblia, no? Nagiwan sila ng kanilang marka sa buong kasaysayan. So yan ang kanilang iniwan, itong Ginosar, no? Dinevelop nila yung kibbutz hanggang sa umunlad sa panahon natin ngayon. So, ang medyo ang oras natin ay nagpasa tayo sa kalating oras. So, tatapusin na lang natin itong mga slide na to at papagpatuloy natin siguro yung part 2 ng Ginosar, no? So, ito na yung pinakahuling slide natin, no? Ang kahulugan ng salitang Ginosar ay sa wikang Hebreo na binanggit natin kanina na nagmula sa mga sa salitang garden o hardin o prinsipe, no? Sa wikang Hebreo na Nasar, no? Prinsipe. At garden naman gan, no? Sa wikang Hebreo. Kaya ito maaaring nangangulugan na hardin ng prinsipe, no?
itong Genesaret. So makita nyo sa bandang kanan, ito ay larawang nakuha sa pangpang ng Sea of Galilee. Makikita ninyo sa makabagong panahon na ngayon ang mga bahay, iba na ang mga bahay ngayon. So makita nyo may konting kabundukan, kaburulan, di ba? So maganda siya eh. Sa Ebanghelyo ni Mateo, ang matabang kapatagan sa tabi ng dagat ng Galilea ay tinatawag na Genesaret. Naniniwalang ilan na tinutukoy ang Genosar sa lupain ito ng Biblia. So ang orihinal na nagtatag ng grupo ng Kibbutz Genosar noong 1937 ay pinangalanang ito pagkatapos ng Valley of Gennesaret mula sa Bagong Tipan upang parangalan ng biblical na pamana. No, yan ang kanilang ginawa. So ang salitang Genosar ay nangangulugan din ng kayamanan, no, sa wikang Romanian na sinasalita ng ilan sa mga unang Zionist settler ng kibbutz. No, yan pala yung mga ilang mga facts na na marinig natin, makikita natin, no, na sa ating makabagong panahon ay dinevelop, no? Kasi ito mga kapatid, mga kaibigan, wag ninyong iisipin na pag kayo nagpunta sa Israel ay malalakaran ninyo at mapupuntahan ninyo yung aktual na lugar na pinangyarihan ng Biblia. No. Kasi halos lahat ng mga aktual na lugar na nilakaran at pinuntahan ng Panginoon ay guho yan. No? Wala nang naninirahan diyan. Maliban lamang sa Jerusalem, na ang nangyari sa Jerusalem ay tinabunan. No? Hindi na yun original eh. No? Na lugar. Kung hindi, marami ng mga generation ang dumating diyan eh. Kaya kapag dumating ang Roman Empire, wawasakin nila yung mga naabutan nila at tatayuan nila ng panibagong settlement na naman. O, di ba? O 2,000 taon na nakakalipas nung ang Panginoon Kristo ay nabuhay. Sa loob ng 2,000 taon ay marami nang nangyari diyan. Marami ng mga tabon, mga paglilikha, pagtatayo ng mga building. Iba na, hindi na yan original kasi sa Israel, sa Jerusalem, ay patuloy pa sila naguhukay. Marami silang mga natuklasan diyan na merong 4 o 5 patong, no, sa lupa. So, kung titignan natin, sa Jerusalem ito, mga kapatid, na hindi ito dito sa Galilee. Sa Galilee, maaring ilang patong lang siguro ito, mga 2 o 3 patong yan. Pero sa Jerusalem, mga 5 patong eh. Yan ang sabi ng mga researcher at saka ng mga historian dyan. So, yun daw nilakaran ng Panginoon sa Jerusalem ay mga 5 patong, no? Ibig sabihin ng 5 patong ay limang generation o limang panahon na lumipas ang dumating diyan, no? Kaya hindi na yun ang original na nilakaran ng Panginoon Kristo. Pero yung old city ng Jerusalem ay na-preserve yan, no? Kaya kung yan ay napatungan, ang ating puntos diyan ay yung binanggit na lugar. Pero yung actual, wala na yung actual, no? Kaya ang mahalaga ay napuntahan natin yung lugar na binanggit sa Biblia, no? So yan lamang ang dahilan kung bakit natin pinapag-aralan yan. Ano, ang mahalaga diyan ay yung istorya na binanggit sa banal na kasulatan, no? Yung actual na lugar ay makabago na yan. Hindi na yan ang original na lugar, no? Kaya dito nga sa Galilee ay yung mga guho na lang ang makikita diyan, yung sa Capernaum, sa Bethsaida, sa Tiberias, sa Gennesaret, no? Makabago ng mga kibbutz o mga bagong community na ang mga nandiyan, no? Kaya kung gusto niyo puntahan yung 2,000 years ago, ay puro guho na lang makikita ninyo, wala na, no? Mga mga batong sira-sira na lang, no? Ganun din nung kayo nagpunta sa Greece, no? Sa Athens, sa Philippi, no? Sa Thessaloniki, ganun din, puro guho na rin, no? Sa Berea, no? Wala, excuse me, puro guho na lang. Kaya, ang maganda dyan, at least, napuntahan nyo yung lugar, di ba? Sa Turkey, ganun din, no? Sa 7 cities, yung Ephesus, Smyrna, Thyatira, Sardis, Philadelphia, no? Laodicea, no? Yan yung mga puro guho na lahat. Wala na kayong makikitang mga yung sa Ephesus ay puro modern na. Wala nang naninirahan doon sa pinaka-original na lugar.
ng community. Kung hindi yan ay mga tourist spot na lang. Hindi nila tinayuan na ng tahanan yan. Kung hindi, pinreserve na ng gobyerno yan upang makita ng mga peregrino, mga turista, yung biblical na lugar. Pero hindi nila pinapayagang tirhan ng mga tao yan. No? Parang kasaysayan na lamang yan. Ganito rin sa Israel. Pareho din. Hindi nila tinirahan yung mga dati ng mga pinatirahan ng mga tao noong unang panahon. Kung hindi nagbago sila ng lugar, natitirahan nila, no? Malayo doon sa orihinal na lokasyon ng panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaya, yan ang kagandahan kapag pinag-aaralan natin ang Lands of the Bible. Maintindihan natin na hindi porket sinabi sa banal na kasulatan, ay yun na, hindi. No? Puro makabago ng lugar yan. Hindi na yan yung dati, no? Kaya kung hindi natin yan nararanasan, hindi natin maintindihan yan, no? Kaya yan lang mga kapatid, ano, dito na muna ako titigil at sumobra na tayo sa oras, no? 15 minutong sobra na. So sa muli ay gagawin ko tong part 2 para mabigyan pa natin ng pagkakataon yung mga tatalakayin pa natin patungkol sa Genesaret, no? Mga kapatid, paalam, no? At sa muling pagkikita muli at nawa ay patuloy nating pag-aralan, saliksikin ng banal na kasulatan, at marami tayong matutuklasan dyan, no? At tutulungan tayo ng Panginoon na malaman yan. So muli mga kapatid, sa pagpapala ng Panginoon sa lahat, at sumayin niyo ang kanyang biyaya at pagpapala, ang pag-ibig niya sa mga atin, sa panahon na tayo ay mahina, palalakasin tayo ng Panginoon diyan. Sige mga kapatid, paalam at sa muling pakikita at sumayin niyo ang pag-ibig niya ngayon at magpakailan pa man siya nawaan. We'll see you again.